Patay ang isang negosyante sa Cebu City matapos mabundol ng humaharurot na sasakyan. Ang nakabanggang driver nag-club bago makadisgrasya. Narito ang frontline report ng News 5 Visayas exclusive. Sa pool sa CCTV footage na eksklusibong nakuha ng News 5 ang dalawang lalaking ito madaling araw nitong linggo. Naglalakad lang ang dalawa sa Barangay Banilad, Cebu City nang biglang binunggo ng humaharurot na MPV ang isa sa dalawang lalaking naglalakad. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita kung paano nakaladkad ng ilang metro ang biktima. Tumilapon pa ang lalaki sa bangketa habang dumire-diretso lang ang nakabundol na sasakyan. Base sa investigasyon, una nang nakabangga ng isang nakaparadang sedan ang sasakyan. Hindi raw ito huminto at tumakas. Dito na niya nabundol ang lalaki sa video. Na-corner lang daw ang suspect nang bumangga sa poste at bumaliktad patagilid sa kalsada. Ayon sa nakakitang gwardya, matulin ang takbo ng sasakyan. Kalit og buto niya sir, tapos Biglang may sumabog doon, tapos may sasakyan na sobrang bilis. Hindi yun huminto. Nung tinignan ko, may isang tao na tumilapon dyan kaya nilapitan ko. Nabasag yung kanyang ulo. Patay ang nabundol na lalaki, kinilala siyang si Kingston Cheng, 23 anyos na negosyante. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ang suspect naman, si Sean Andrew Pajarillo, 21 anyos, na dinala rin sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Bago ang disgrasya, napag-alamang nag-enjoy pa pala sa club ang suspect. At pagkatapos mag-clubbing, sa pool din sa video ang pasuray-suray na suspect pasakay ng SUV. Kinailangan pa siyang alalayan ng mga kasama sa club para makasakay sa sasakyan. Naka-hospital arrest ngayon ang suspect na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Habang ang biktimang si Kingston, pinaglamayan at nailibing na rin ngayong araw. Sinubukan namin kunan ng panig ang pamilya ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Napuno rin ng mga alay na bulaklak at kandila ang bahagi ng bangketa kung saan nakaladkad ang biktima. Daghan kayo on it's not only the family but the friends and the people in Cebu is calling for justice. Nakiramay din ang Cebu Chamber of Commerce and Industry sa pagkamatay ni Kingston. Pinatutunayan daw ng disgrasya na kailangan ng paigtingin ang pananagutan, kaligtasan at proteksyon sa mga motorista. Hustisya at patas na investigasyon ang panawagan nila. Nakarating na rin sa Land Transportation Office ang insidente. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng nakabunggong driver. Pinadadalo rin siya at ang may-ari ng sasakyan sa pagdinig ng LTO ukol sa haharapin niyang mga reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.